Hello, hello mga beshiwap! Welcome to my vlog. Sabi ng aking pamangkin, yun daw lagi ang aking sabihin. So, ariho ay noong Sabado at ako ay gumala sa Tulips Field mga beshiwap at nakarating din ako ng Sandam. So, napakaganda ng weather. Mukha lang yan super init pero medyo malamig. Kaya may coat pa rin si Inday. So, ayun na nga, tayo sumakay ng train at aabutin ako ng 2 hours. Sus mio, Marimar, napahaba ng aking travel time for today's video. Hello mga beshiwap! So, for today's gala, pupunta tayo ng... Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Tulips Field mga besh. So, dito tayo sasakay sa 5. Tama ba? So, ayun mga beshwap, nakatransfer na ako ng isang train at saka enjoy nyo muna ang view ng Netherlands pagka maganda ang weather. Dini po ay napakaganda kapag summer at saka spring kasi syempre tag Sibol ay nasibol ang mga bulaklak, ang mga halaman, nakala mo'y patay na at wala ng buhay pero pagdating ng summer ay napakaganda. Katulad ni ring madadaanan ko nung before pandemic, lahat yan ay merong tanim na bulaklak tulips. Pero ngayon ay bibihira. Ayan o, purple at saka light lang ang nandyan or white. 2 hours later. Hello mga beshiwap. So ito, gumala na naman si Inday. Nandito ako sa Leiden Center. Ayan, kasi pupunta tayo Tulips Field. But the thing is, walang bus. Hindi tayo pwede mag-bus kaya magte-train ako. Antayin ko lang yung mga kasama ko mga besh. Ayan yung trains, ay bus station. Pero mga walang bus. At dito na nga po tayo sa Tulips Field mga beshies. Hayasin yung pink dun sa dulo. O, diba? Konti na lang, di katulad nung nakaraan, marami. Mga beshwap, nakarating kami sa Sandam. Yung sabi sa Tulips Field lang, nakarating naman kami dito sa Sandam. Gagala, maaga pa kasi. Ito ko. Diba? Hotel po yan. At ayun na nga ho, nakarating na kami din at napakarami pong tao mga besh. Napakaraming tao talaga for today dahil mainit na. Yung karaming tao ngayon. Ayan, so napakarami pong tao. Alas 5 na, mukha pa lang alas 12 ng tanghali. So, itong pasyalan na ito, mga besh, is a traditional village. Kung makikita nyo yung mga traditional Dutch houses at saka yung windmill, dyan sila kumukuha ng source of energy dati. So, ginawa nila itong park. May mga tao ding nakatira dito. I mean, since village siya, may regular people na nakatira, mga besh. And yun nga lang, pag maraming tao, wala silang privacy. Pero napakaganda po nito. And then, after 1 hour, ito, pauwi na ako sa Amsterdam ito. Ito yung makikita nyo. Sa Amsterdam kasi is more on waters talaga. Kasi ang Amsterdam ay lake or ilog na nagsasalubong sa dagat mga beshiwaps. 1 hour later. Haggardness ang inyong Inday. Pauwi na ako. Isang train na lang. Tapos, mga 32 minutes nandun na ako. Kapagod mga beshiwaps. Nakapagod gumala. Kakain muna ako. Hello mga beshiwap. So ngayon ay 8:33 na po ng gabi. Pero mukhang alas 5 or alas 6 pa lang ng diba? Kauuwi ko lang mga beshiwaps. So ayun mga beshiwap, I decided na ipakita ang ilang pictures na napakagaganda dahil magaling ang aking photographer. Charis, salamat sa iyo Lara. So ariho, at marami nagsabi maganda daw ang aking dress. Thank you so much po ariho, talagang mga ganiring gala inapaghandaan ko. At irinalaang naman ang aking kasiyahan din. Ipagbigyan na ninyo, manood na lang kayo. Libre tumawa pero wag po tayo manglalait. So that's it for today's video mga besh. Bye for now! 2,000 years later. Good morning mga beshiwap, happy Tuesday. Pansin nyo hindi ako masyadong nag-upload kasi wala naman ako masyadong ganap talaga dito dahil luto, grocery lang naman ako, magbabike, ganun. Tapos ngayon, umagang-umaga, alas 8, alas 9 ng umaga, ayoko naman bumalik sa higaan kahit hindi maayos ang tulog ko. Magluto na lang tayo, so busy ako sa kitchen. Are ay inalaga akong manok tsaka atay dahil ako'y kapansit. Tapos yun adobong atay. Tapos ito
alagain ko yung saging kasi masisira na siya, tapos ilalagay ko sa freezer dahil ako'y magbibilo-bilo sa Sunday or sa Easter Sunday. May barbecue kasi dun sa kapitbahay, ini-invite ako. So yun yung dadalhin ko mga besh. At napakaganda ho ng araw. Lately ho kasi ako hindi nakakatulog pag naantok ako ng around 8 to 9 p.m. Pero since hindi ako pwede matulog dahil gising pa yung alaga ko, mga 11 na ako nakakatulog. Ay, nalaglag. So, nawawala yung antok ko. Kasi 11 pa naakyat yung alaga ko si Opa. Nawawala yung antok ko. So, nakakatulog ako 1, 2, minsan 3. Nung malupit pa, minsan nakatulog ako ng 2 hours. Magigising ako ng alas 2, alas 3. Tapos yun na ulit makakatulog, alas 5 na. Tapos magising ako ng 7 kasi kailangan ko intindihin yung gamot ni Opa, yung pagkain, gano'n. So, sa tanghali, tulog ako. So, syempre, ang haba ng tulog ko sa tanghali, hindi na naman ako makatulog sa gabi. Ganon, kaya kita niyo yung eyebags ko. Yan. Gusto naman yung aking, dandruff. Ganyan kasi, but anyway, malapit na mag-summer, mawawala na yan. So, ayun, kaya hindi ako masyado nag-upload mga besyo. Tsaka, wala na rin ako ng gahanong mag-video. Kasi, parang wala na masyadong nanonood. Pero, isa o dalawa, minsan maabot ng 100 or 200, masaya na ako. Hindi katulad dati, pag nag-upload ako, it's like in 1 hour, 1,000 views, ganun. Kasi nga, di ba, hunahack yung account ko dati. So, asikasuhin ko muna itong niluluto ko, mamaya tayo mag-usap ulit. Ayan, nakaluto na ako. Hihimayin ko na ating chicken maya-maya. Papalamigin ko lang, tsaka itong atay. Tapos ito na. Ingay ng lababo. Ito naman, maya-maya. Papalamigin ko muna. Lalagay ko yan sa ginataan sa linggo. So, ayun. Ganun ang buhay ni Inday. A few moments later. So, ito na nga ang libangan ni Inday, magluto. So, magluluto na tayo ng pansit. May tayo sibuyas, bawang, tapos atay ng manok, tapos chicken, tapos repolyo, carrots, at saka, beans, tapos saging. Ay, hindi pala. Hindi yan kasama. Pang bilo-bilo yan sa Sunday kasi overripe na siya, kaya kailangan kong gawa ng paraan. Ilalagay ko sa freezer. Tapos, mag-umpisa na tayo magluto mga besyops. Kaya wala naman ibang gagawin si Inday. Magluto, kumain, matulog, mag-grocery, mag-bike. Lagyan natin carrots. Mapauna kasi kung mas matigas-tigas. Para malutong carrots. Lagay na natin yung ibang sangkap. Ako niluluto ko muna yung gulay bago ko lutuin yung pinakang noodles niya. Tapos tatanggalin ko na lang yung gulay pag lulutuin ko yung noodles. Para hindi nasasagi or hindi overcook yung ating mga gulay. Si Opa, mahilig siya sa more on noodles kaysa gulay. Tayong Pinoy, mas gusto natin more on gulay kaysa sa
bihon. Iwan-walay na. Wala na pala akong bihon last na to. So next day off ko kailangan ko nang bumili. Since konti na lang yung bihon natin, lagyan natin ng pansit canton. Oo. Okay. Tama na yan. Saluin natin. Alam niyo ba masarap sa pansit? Medyo maalat-alat. Tapos, lalagyan ng kalamansi or lemon. Ay, so. Kita. Di pa yung mahalo kaya. Haluin natin. Huy! Nakakami na ang ating pansit, mga besh. Haluin na natin. Yan, wala ng tubig. Pero, naan natin ang amoy. Baka masulo. Ang tanong, luto na ka. Malambot na ka. Ang ating pansit canton. Nako, hindi pa. Pagka ganyan, mag-iinit ka lang ng tubig. Hilaan natin ang apoy at tayo mag-iinit ng tubig. At, dadagdagan natin siya ng tubig. Kasi matigas pa eh, kailangan malambot na malambot yung noodles para kay Opa. Itong mainit na tubig, lagay natin dito. Tapos dadagdagan natin siya ng kaunting salt or ng toyo kung gusto nyo. Tsaka ng mga pangpalasa. Ganun yung paraan. Pag matabang ang inyong pansit. Ay, pag hindi pa luto or matabang, ganyan lang mga bush. So, ganun. Tapos haluin na lang natin. Kailangan lutong-luto kasi yung noodles ng canton dahil medyo matigas pa. Si Opa kasi kailangan ng super lambot. So, ito, ibabalik na natin ang gulay. Sarap. Kung diba, akala mo isang pamilya kakain, dalawa lang ni Opa. Saka natin ilalagay ang ating patay. So, ayun na. Luto na natin pansit mga besh. Sarap na pa rin. The next day. Hello mga besh wap. So ngayon ako'y magluluto ng palabok at na-miss ko. So meron tayong sibuyas at bawang, chicharon, meron tayong hipon, yung itlog ko nabasag, nilalaga ko pa. Tapos meron tayong tinapa, giniling, tsaka itong ating pansit at tsaka yung ating anato powder o yung ating atsuete. So madali lang to mga besh, pang ilang beses ko na itong nagawa. So gagawin ko na ulit. Na-miss ko kasi, so magluluto ako ngayon. Ayan, ready na mga besh wap at tayo ay magigisa na. May nakalimutan ako, oh my god. Yung saging ko, andito, hinog na. Ayan o, kuhain natin. Naalala ko lang kasi, nabukas ako ng freezer, nandun yung pangbalot ng lumpia. Eh, magtuturon ako. Hala. Ayun. Nakalimutan ko na siya kasi tagong-tago. Hilaw pa kasi ito nung dumating, 2 weeks ago. So, ayan, luto, hinog na siya. Pwede na akong gumawa ng lumpia. Ay, lumpia, ang tawag nito? Pwede na akong gumawa ng turon para kay Opa. Kasi favorite niya yun eh. So, for now, balik muna tayo sa ating lulutuin palabok. Magigisa na ako mga beshops. Pag marami ka talagang iniisip, minsan nakakalimutan mo yung mga bagay-bagay. Buti na lang naalala ko talaga, hala, sila yung ano ko, sabi ko, buti na lang ipa-override. Bukas, gagawin ko na siyang puro. Tapos ipi-freezer ko na lang. Medyo tustukin natin pa. Tutustahin natin yan mga beshops. Lagyan natin ating shrimp. Ito ay pang-toppings. Dapat pala shrimp muna. Ay, nakaloka. Very wrong. Okay lang kung kahalo-haloy na lang yung mga besh. So, tinanggal ko na yung hipon para sa ating toppings. At ilagay
lang natin kung panday, yung beef. Pwede din pork po, pero kasi si Opa din nakain ng pork, kaya beef. Tapos lalagyan natin ng sauce. Kasi yung luto na. Lutuin ko pala yung pinakang pasta, yung noodles. Yan, so hinaan natin at lalagyan na natin ang harina. Ito yung magpapalako. Tansya-tansya lang mga besh. Yan lang, sarap na ng amo. Hinaan natin. Tapos lalagyan na natin ng ito at suwete powder. Ay, susumi yung marimar na parami ko. Huwag ka naman buhay, ariyan, tansya pa more. Oh. Ikan nyo, paano ko pinalik. Yun yan, medyo matuloy. Yan. Luin natin. Tapos lalagyan na natin ng konting tubig. Kita nyo, diba? Ang galing. Tapos pwede nyo dagdagan ng ng asin. Or paminta kung medyo maalat. Hindi, kung hindi pa umatabang pa, medyo maalat naman. Kung diba? Ang galing. Bigyan pa natin ng water. Tsaka ng kaunting pa dapat. Harina. O, diba? Ganyan ang pagluto ng palabok. Kung gusto nyo pa ng mas malapot, more harina pa. Ganun. At sa atin ang palabok, i-separate yung pinakang sauce dun sa toppings. Hindi ko naman kailangan gawin yun dahil kami lang naman dalawa ni Opa. Yan ang pagluto ng palabok mga guys, napakadali. O, luto na yung sauce, dinagdagan ko pa ng kaunting tubig at saka harina. Ayos na po. Tayo ko lang maluto yung ating noodles. Tapos, pwede na mag-plating mga besh. Tingnan pala natin. Baka kalimutan ko ang lasa. Charis. Sarap. Pwede na mga besh wops. At luto na ang ating palabok. Ito na yung ating pang-topping. Tsaka yung chicharong dinurog. Wala akong sibuyas. Dahon ng sibuyas, yun ang kulang ko. Tapos, ito na yung ating sauce. Ay! Ito yung ating noodles. Ayan. So, antayin lang natin mag-alas sa isa tayo kakain ng mga besh wops. So, mga besh wops, mag-plating na nga tayo. Yeah. Medyo init natin yung sauce. Itong ating noodles. Kuha tayo ng noodles natin. Init pa, diba? Kaya tama na yan. Joke. Dala. Konti lang nilalagay ko kayo kasi pag gusto naman niya, hihingi pa yon. So, initin lang natin saglit yung ating sauce. So, ito na nga. Lagyan na natin ng sauce ang ating noodles. Nakakain na siya nito dati. Nagustuhan naman niya. Tapos lagyan natin ng mga toppings. Ay, sorry. Lagyan natin ng shrimp. Ayan. Tapos lagyan natin ng egg. Sayang, walang dahon ng sibuyas, mga besh wops. Sarap pa naman yun. Tsaka lagyan natin ng dinurog na chicharon. Yan, favorite niyo pa yung chicharon. Lagay natin dito sa ibabaw yung egg. So, ayan ang ating palabok. Tara, let's eat mga besh.